Kumusta po kayo, mga mahal kong kaibigan? Ako po si Lola Tessie at kailangan ko kayong makausap ngayon. Noong Pasko, napanood ko ang sarili kong anak, si Rafael. Sa tindi ng sakit, halos ikinamatay ko ang hiya na ginawa niya sa akin. Binigyan niya ang biyenan niya, si Senyora Elena, ng bagong BMW na nagkakahalaga ng 3.5 milyong peso. Kumpleto pa sa pulang laso. Pero ako, ang nanay na nagluwal sa kanya, 150 lang ang inabot sa akin. Isang plastic na piggy bank. 150 lang. Ang laking walang utang na loob talaga. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging ilaw ng tahanan nila. Nagtipid ako, nagluto, nag-alaga, nagbayad ako ng tuition nila, nagbigay ng pangkasal. Pero para sa kanila, wala akong halaga. Hindi nila ako pinansin. Pakiramdam ko, ako ay isang nag-iisa at walang pakialam na matanda. Noong gabing iyon, umalis ako. Dala lang ang aking wallet. Akala nila simpleng matanda lang ako na madaling itatapon. Pero hindi nila alam. Iniwan sa akin ng yumaong asawa ko, si Lolo Cardo, ang isang lihim na yaman. At ang isang trump card na hindi nila kailanman inasahan. Ang lola na sinipa nila palabas. Ako ngayon ang hahabol. Gusto nila akong maging tahimik, walang boses, pero babawiin ko ang lahat. Babawiin ko ang aking dangal at ituturo ko sa kanila ang isang leksyon. Isang leksyon na hindi nila malilimutan habang buhay. Kung nakaramdam ka na ng paninikip ng dibdib dahil sa pamilya mo, i-like at i-share ang kwentong ito. At syempre, i-comment sa ibaba. Saan po kayo nanonood? Kwentuhan mo ako. Nang tuluyan nang mawala sa paningin ko ang pulang ilaw ng likuran ng BMW, bumalik ang nakakabinging katahimikan sa loob ng aking bahay. Isang uri ng katahimikan na hindi nakakapagbigay ng kapayapaan, kundi isang katahimikan na nagpaparamdam sa iyo kung gaano ka talaga nag-iisa. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mahinang ugong ng dishwasher na naglilinis ng mga plato at ang tik-tak, tik-tak ng lumang grandfather clock sa sala. Ang orasan na iyon ay paborito ni Lolo Cardo, ang yumao kong asawa. Madalas niyang sabihin noon na ang bawat tiktak ay paalala na ang oras ay mahalaga, kaya dapat itong gugulin sa mga taong nagpapahalaga sa atin. Napabuntong hininga ako habang tinitingnan ko ang paligid ng aking kusina. Ang kusinang ito na kanina lang ay puno ng amoy ng lechon at hamonado, ngayon ay malamig na. Ang tambak ng mga hugasin sa lababo, mga platong pinagkainan nila, mga basong ininuman nila habang nagtatawanan, ay ako mismo ang nagboluntaryong linisin. Isang huling kilos ng pagiging ina na hindi man lang pinahalagahan. Ako na ang bahala dyan, magpahinga na kayo, sabi ko kanina. Bakit ko nga ba sinabi iyon? Siguro, dahil iyon ang nakasanayan ko na sa loob ng mahabang panahon. Ang magbigay ng walang pagrereklamo. Ang maging tagasalo ng trabaho. Ganyan talaga ang papel ng isang ilaw ng tahanan, hindi ba? Ang maglingkod at mag-aruga. Kahit pa ang mga taong inaalagaan mo ay walang pakialam sa nararamdaman mo. Pakiramdam ko, sa gabing ito ng Pasko, lalo akong naging nag-iisa sa sarili kong bahay. Wala na si Cardo. Wala na ang aking katuwang na magsasabing, hayaan mo na sila, Tessie, halika dito at magkape tayo. Habang pinupunasan ko ang counter, may napansin akong isang bagay na naiwan sa tabi ng lalagyan ng prutas. Isang itim na pitaka. Hindi ito basta pitaka lang. Kilala ko ang tatak na ito, Kate Spade. Gawa ito sa mamahaling balat, makinis at amoy bago. Siguradong mas mahal pa ang halaga ng bag na ito kaysa sa budget ko sa pagkain sa loob ng 3 buwan. Ito ang pitaka ni Senyora Elena. Nakalimutan niya siguro sa sobrang tuwa at pagmamadali na masubukan ang bago niyang laruan, ang kotseng BMW na regalo ng anak ko. Ang nakakatuwa pa, at parang biro ng tadhana, naiwan niya ito katabi mismo ng aking regalo. Dahan-dahan kong inabot ang pitaka. Mabigat ito. Ramdam ko ang kalidad ng materyales sa aking mga palad. Napaka-iresponsable naman niya. Paano kung may kumuha nito? Paano kung nawala ito? Pero sa totoo lang, habang hawak ko ito, may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin na buksan ito. Sabi ko sa sarili ko, Tessie, titingnan mo lang kung may ID or emergency contact, baka kailangang ibalik agad. Iyon ang ginagawa ng mabubuting ina at disenteng tao, hindi ba? Ang tumulong.
Pero habang binubuksan ko ang zipper, alam kong hindi lang iyon ang dahilan. May kutob ako. May boses sa loob ko na nagsasabing, "Buksan mo, alamin mo ang totoo." Gusto kong malaman kung sino ba talaga itong babaeng pinagkagastusan ng anak ko ng milyon-milyong piso habang ang sarili niyang ina ay binibigyan lang ng barya. Dinala ko ang pitaka sa aking kwarto. Sinigurado kong nakasara ang pinto at kurtina kahit alam kong ako lang naman ang tao sa bahay. Pakiramdam ko ay gumagawa ako ng krimen. Inilapag ko ito sa aking kama, sa ibabaw ng kubrekama na tinahipan ng nanay ko noon. Huminga ako ng malalim at sinimulan kong ilabas ang laman nito, isa-isa. Ang unang tumambad sa akin ay ang kapal ng kanyang wallet. Punong-puno ito, halos hindi na maisara. Nang buksan ko ito, tumambad sa akin ang tumpok ng pera. Hindi lang barya o maliliit na papel, kundi makakapal na tig-1,000 piso, maayos na nakabundle. Binilang ko ito ng mabilisan, nanginginig ang kamay. 1, 2, 3, halos 20,000 ang cash na dala niya ngayong gabi. Panghapunan lang ba ito? Ang sabi niya sa amin, isa siyang simpleng byuda na nabubuhay sa maliit na pensyon. Bakit magdadala ng ganito kalaking halaga sa isang simpleng family Christmas dinner? Sunod kong tinigil na ng mga lalagyan ng card. Puno rin, hindi lang isa o dalawa. May platinum card mula sa BDO. May gold card mula sa BPI. Mayroon din siyang mga membership card para sa mga mamahaling tindahan tulad ng Rustan & at iba pang high-end boutiques sa Makati. Ang mga card na ito ay hindi ibinibigay sa kung sino-sino lang. Ibinibigay ito sa mga taong may malaking kakayahang magbayad, mga VIP. Dito pa lang, alam ko na ang kwento niya tungkol sa pagiging kawawa ay isang malaking kasinungalingan. Siya ay namumuhay sa luho. Pero ang mas nakagulat sa akin, ang bagay na nagpatigil ng tibok ng puso ko ng ilang sandali, ay ang mga nakatuping papel na nakasingit ng maingat sa likod ng kanyang driver's license. Dahan-dahan ko itong binuklat, ang tunog ng papel ay parang kulog sa tahimik na kwarto. Mga bank statement, hindi lang isa kundi 3 magkakaibang bangko. At ang petsa ay noong nakaraang linggo lang, bago pa man ang Pasko. Halos lumuwa ang mata ko nang makita ko ang mga numero sa ibaba ng pahina. Ang daming zero. Masyadong maraming zero. Kinusot ko pa ang mata ko, baka malabo lang dahil sa antok, pero hindi. Malinaw na malinaw. Ang kanyang checking account sa isang bangko ay may balance na hindi ko pa nakikita sa tanang buhay ko, kahit noong nakuha ko ang buong insurance ni Cardo. Milyon-milyon. Ang babaeng ito, ang mahal naming Inay Elena, na laging nagpapalibre ng kape, ay hindi lang basta may kaya. Siya ay mayaman. Napakayaman. Napaupo ako sa kama, hawak ang papel na nanginginig sa kamay ko. Kung ganito siya kayaman, bakit kailangan pa ng anak ko na ibili siya ng kotse? Bakit kailangan niyang magpanggap na kawawa at nag-iisa? Bakit tinanggap niya ang regalo na alam niyang galing sa utang ng anak ko? Binalikan ko ang laman ng pitaka. May isang cellphone na nasa case na puno ng kumikinang na bato. Panay ang ilaw nito kanina pa, naka-silent mode lang. Pinindot ko ang screen. May mga mensahe na dumarating. Ang notification sa screen ay nagbabasa. Deposit confirmed. 750,000 from Sunset Investments. 750,000. Isang deposito lang iyon. Isang transaksyon. Samantalang ako, nagtitiis sa pensyon at nagtitipid sa kuryente. Ang pera ay pumapasok sa kanya ng tuloy-tuloy. At may isa pang mensahe na dumating habang nakatingin ako. Isang mensahe na nagpatayo ng balahibo ko sa batok. Meeting confirmed for Thursday. Bring the Williams file. Williams. Apelyido namin iyon. Bakit may file siya tungkol sa amin? Bakit kailangan niyang magdala ng dokumento tungkol sa pamilya Williams sa isang meeting? Hindi lang siya nakikipagkaibigan. Pinag-aaralan niya kami. May plano siya. May file kaming pamilya sa kanya, parang isang proyekto o trabaho. Napatingin ako sa litrato ni Cardo sa aking bedside table. Ang mukha niya ay nakangiti, puno ng kabaitan. "Cardo," bulong ko, "tulungan mo ako. May masamang nangyayari dito. May ahas na nakapasok sa bahay natin." Sunod kong napansin ang isang maliit na bote ng gamot na gumulong sa ilalim ng pitaka. Kinuha ko ito at binasa ang label. Alprazolam.
gamot sa anxiety o matinding nerbiyos. Tiningnan ko ang petsa ng reseta. 2 buwan pa lang ang nakakaraan. Sakto sa panahon na nagsimula siyang maging sobrang matulungin sa amin. Iyong panahon na nag-aalok siyang ipagmaneho ako sa doktor o tulungan akong ayusin ang mga papeles ng insurance. Naalala ko ang sinabi niya noon. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ka, Teresita, para wala nang alalahanin si Rafael. Ang tamis ng ngiti niya noon parang anghel. Pero ngayon, habang hawak ko ang ebidensya ng kanyang yaman at panlilinlang, ang tamis na iyon ay lasang-lason. Ang gamot na ito, nagpapatunay na hindi siya kasing tatag ng ipinapakita niya. May tinatago siya. May kinatatakutan siya. Sino ba talaga ang tinutulungan niya? Ako ba o ang sarili niya? Biglang tumunog ang telepono sa pasilyo, malakas at matining, dahilan para mapatalon ako sa gulat at muntik ko nang mabitawan ang mga papel. Mabilis kong ibinalik ang mga gamit sa pitaka, ang pera, ang mga card, ang gamot, sinigurado kong nasa tamang ayos ang lahat bago ako lumabas para sagutin ang telepono. Ang tibok ng puso ko ay mabilis, parang tambol sa loob ng dibdib ko. Pakiramdam ko ay mahuhuli ako, gayong ang tanging ginawa ko lang ay alamin ang totoo sa loob ng sarili kong pamamahay. Pero habang naglalakad ako papunta sa telepono, isang desisyon ang nabuo sa isip ko. Matigas at buo. Hindi ako magiging biktima. Hindi ako magiging kawawang matanda na lolokohin lang. Kung naglalaro si Elena ng isang maruming laro, pues sasali ako. At sisiguraduhin kong ako ang mananalo. Huminga ako ng malalim, pinapakalma ang nanginginig kong mga kamay bago ko inangat ang telepono. Kailangan kong magtunog normal. Kailangan kong maging si Lola Tessie na walang kamuwang-muwang. Hello? Residence of Mrs. Teresita Williams, sagot ko, pilit na pinatatag ang boses. Mrs. Williams, magandang gabi po. Ito po si Officer Patterson ng State Police, sabi ng nasa kabilang linya. Ang boses ay seryoso, formal at may halong autoridad. Pulis. Bakit tumatawag ang pulis sa 10 oras ng gabi ng Pasko? Magandang gabi rin po, officer, sagot ko. Ano po ang maipaglilingkod ko? Tumatawag po ako tungkol sa isang report ng nawawalang tao. Patuloy ng opisyal. Naghahanap po kami ng isang babaeng nagngangalang Linda Chen. Kilala niyo po ba siya? Ayon sa record, dito po ang huling location ng cellphone niya. Linda Chen? Sandali. Napakunot ang noo ko. Ang pakilala niya sa amin ay Elena. Elena de los Reyes, isang pangalang tunog Espanyol, tunog mayaman, tunog Pilipino. Pero ang apelyidong Chen, pamilyar yon sa mga mayayamang negosyante. Linda Chen? Pag-uulit ko, kunwari ay nag-iisip ng malalim. Pasensya na po, officer. Wala po akong kilalang Linda Chen. Ang tanging bisita ko po kanina ay ang biyena ng anak ko. Ganun po ba? Ayon po kasi sa anak niya na nag-report, hindi po siya sumasagot sa mga tawag at text kanina pa. Nag-aalala na po ang pamilya niya dahil hindi ito ang karaniwang gawain niya. Ang anak niya? Teka, parang may pumutok sa utak ko. Ang sabi ni Elena sa amin, paulit-ulit niyang sinasabi sa hapagkainan na wala siyang pamilya. Mag-isa na lang siya sa buhay simula nang mamatay ang asawa niya. Wala siyang anak, walang kamag-anak na malapit. Iyon ang dahilan kung bakit inampun siya ng anak ko at manugang ko. Dahil naaawa sila sa matandang nag-iisa tuwing Pasko. Ako na ang magiging pamilya niyo, sabi niya pa nga. Anak? Tanong ko ulit. Sinisigurado kung tama ang dinig ko. May anak po siya? Opo, Mrs. Williams. Ang anak niyang lalaki, si Mr. Brian Chen. Siya po ang tumawag sa amin. Biglang pumasok sa isip ko ang cellphone sa loob ng pitaka na iniwan ko sa kwarto. Iyong panay ang ilaw kanina, may pangalang lumabas doon. Brian. Ang lahat ay nagsisimula nang magkaroon ng saysay. Si Elena ay si Linda, at si Linda ay may anak. At ang anak na iyon ay naghahanap sa kanya. Sabi ko, dahan-dahan. Kunwari ay ngayon lang na-realize. Baka po ang tinutukoy ninyo ay si Elena. Elena po ang tawag namin sa kanya dito. Siya po ang kasama namin kanina sa hapunan ng Pasko. Baka po Linda ang tunay niyang pangalan. Ganoon po ba? Ligtas naman po ba siya, Mrs. Williams? Opo, officer. Ligtas na ligtas. Umalis na po siya kanina, mga 1 oras na ang nakakaraan. Kasama po niya ang anak ko at manugang ko. Si Rafael at Mariel Williams,
Ipinapasyal po nila si Elena o si Linda sa bago niyang kotse. Sinadya kong diinan at bagalan ang pagsabi ng bago niyang kotse. Gusto kong pumasok sa record ng pulis na may bagong sasakyan ang babaeng nawawala. Isang BMW po, brand new. Regalo ng anak ko sa kanya ngayong Pasko. Siguro po ay hindi lang niya naririnig ang telepono niya dahil sa ingay ng makina ng mamahaling sasakyan o baka po nag-e-enjoy lang sila sa test drive. Sige po, Mrs. Williams. Maraming salamat sa impormasyon. Malaking tulong ito. Kokontakin po namin ang anak ninyo para masabihan ng ginang na tumawag sa anak niya. Walang anuman po, officer. Merry Christmas. Pagkababa ko ng telepono, hindi na ako naglakad pabalik ng kwarto. Tumakbo na ako. Dali-dali akong bumalik sa kama kung saan nakalapag ang pitaka. Kinuha ko ulit ang cellphone ni Elena. Pindot ako ng pindot sa gilid hanggang sa umilaw ang screen. 23 missed calls. Lahat galing sa isang Brian Chen. Binuksan ko ang mga text message. Hindi ko alam ang passcode pero makikita ang preview ng mga mensahe sa screen. Ang huling mensahe ay galing kay Brian. Ma, nasaan ka na? Nag-aalala na ako. Tumatawag na ako sa pulis. Please sumagot ka naman. Alam mo namang hindi ako mapapakali. Napangisi ako ng mapait. So, si Elena, ang kawawang biyuda na walang pamilya na nag-iisa sa mundo, ay may anak na sobrang nag-aalala sa kanya na handang tumawag ng pulis kapag hindi ito sumasagot sa loob ng ilang oras? Isang anak na devoted? Samantalang ang sarili kong anak na si Rafael, ni hindi man lang mag-text kung kumain na ba ako o kung maayos ba ang pakiramdam ko matapos ang maghapong pagluluto at paglilinis. Ang laking irony, nakakatawa na nakakaiyak. Ang babaeng inaagaw ang atensyon ng anak ko ay may sarili palang anak na naghahabol sa kanya. Hawak ko ngayon ang ebidensya na si Elena ay isang sinungaling. Isang malaking sinungaling na nagmamanipula ng emosyon ng pamilya ko. Pero hindi pa ako tapos. Ang pagkakaroon ng anak ay isang kasinungalingan, pero ano pa ang ibang itinatago niya? Kung kaya niyang magsinungaling tungkol sa pamilya, kaya niyang magsinungaling tungkol sa lahat. Binuksan ko ang gallery ng mga litrato sa cellphone niya. Buti na lang at hindi nakalock ang gallery. Sabi ko sa sarili ko, tinitingnan ko lang kung talagang masaya siya kasama ang pamilya ko. Baka sakaling mali ako ng hinala. Ang mga pinakabagong litrato ay puro kuha sa mga handaan namin nitong nakaraang buwan. Si Elena kasama si Rafael sa garden. Si Elena kasama si Mariel sa mall. Nasa gitna siya lagi. Nakangiti ng malaki, parang nanalo sa loto. Mukhang siya ang reyna ng pamilya. Sa bawat litrato, ang kamay niya ay laging nakahawak sa balikat ni Rafael o sa braso ni Mariel, isang senyales ng pag-aari. Para bang sinasabi niyang, akin na ang pamilyang ito, akin na ang mga taong ito. Masakit tingnan. Parang sinasaksak ang puso ko. Ako dapat iyon. Ako dapat ang katabi ng anak ko. Pero nagpatuloy ako sa pag-scroll pababa. Gusto kong makita ang mga lumang litrato bago pa siya nakapasok sa buhay namin. At doon, tumigil ang mundo ko. Hindi mga selfie, hindi mga litrato ng pagkain, at hindi mga litrato ng apo ang nakita ko, kundi mga litrato ng dokumento. May litrato ng isang papel na pamilyar sa akin kahit sa maliit na screen. Inilapit ko ang telepono sa mata ko, hindi makapaniwala. Ito ay ang death certificate ni Cardo, ang aking asawa, ang opisyal na dokumento ng pagkamatay niya. Bakit may kopya siya nito? Anong gagawin niya sa death certificate ng asawa ko? Nag-scroll pa ako ng mabilis, nanginginig na ang daliri ko. May litrato ng aming marriage license, may screenshot ng record sa munisipyo na nagpapakita ng sukat at halaga ng aming bahay at lupa. Ang tax declaration ng aming property. Nakalagay doon ang assessed value. Ang bahay na ito, ang bahay na pinaghirapan namin ni Cardo sa loob ng 40 taon. Alam niya kung magkano ito. Alam niya ang bawat detalye. At ang pinakahuli, ang litrato na nagpatindig ng balahibo ko sa buong katawan at nagpasuka sa akin sa takot. Isang malinaw na, high-resolution na litrato ng aking Social Security card at Senior Citizen ID. Ang mga card na yon ay hindi nakakalat sa sala. Nakatago iyon sa loob ng aking jewelry box sa itaas. Sa loob ng kwarto ko.
sa loob ng drawer na hindi ko naman binubuksan kapag may bisita. Sa ilalim ng mga lumang sulat. Ibig sabihin, pumasok siya sa kwarto ko. Habang abala ako sa pagluluto sa kusina o habang nasa banyo ako, umakyat siya sa taas. Naghalungkat siya sa mga gamit ko. Binuksan niya ang mga drawer ko. At kinunan niya ng litrato ang lahat ng impormasyon tungkol sa pagkatao ko. Nanginig ang buong katawan ko. Hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi sa takot at galit. Si Elena Chen ay hindi isang kaibigan. Hindi siya isang inang nangungulila na naghahanap ng kalinga. Siya ay isang espiya, isang magnanakaw na nagmamanman. Isang predator na naghihintay ng tamang pagkakataon para sakmalin ang biktima. At ako? Ako ang biktima. Ang orasan sa ibaba ay tumunog ng 7 beses. Dong, dong. Ibig sabihin, mahigit 2 oras na silang wala. Isang simpleng ikot sa subdivision para i-test drive ang kotse ay hindi abutin ng ganito katagal. Tahimik pa rin ang telepono ko. Walang tawag mula kay Rafael. Walang pasabi kung saan sila naroon. Wala silang pakialam kung nag-aalala ako. Binalik ko ang lahat ng gamit sa pitaka ni Elena. Sinigurado ko na ang bawat card, bawat papel ay nasa eksaktong pwesto kung saan ko sila nakita. Inayos ko ang mga pera. Ibinalik ko ang gamot. Pero bago ko isinara ang zipper, kinuha ko ang sarili kong cellphone at kinunan ko ng litrato ang kanyang mga bank statement at ang mga mensahe galing kay Brian. Kinunan ko rin ng litrato ang screen ng cellphone niya na nagpapakita ng mga dokumento ko. Kailangan ko ng ebidensya. Kung laro ang gusto ni Elena, pues, alam ko na ngayon ang mga baraha niya. At hindi ako magpapatalo ng walang laban. Ito ang aking lihim na yaman, ang katotohanan. Bigla kong narinig ang pamilyar na ugong ng makina ng BMW sa labas ng gate. Malakas at mayabang. Narinig ko ang tawanan ni Mariel na lumulutang sa hangin ng gabi. Masaya sila. Walang kamalay-malay na alam ko na ang sikreto ng kanilang inay Elena. Tumayo ako, inayos ang aking damit, at bitbit ang pitaka, pumunta ako sa kusina. Hihintayin ko sila, handa na ang aking ngiti, ang ngiti ng isang inang nag-aalala sa naiwang gamit ng bisita, pero sa likod ng ngiting iyon, gising na ang aking diwa. Ang lola na inaakala nilang mahina at ulyanin ay handa ng lumaban. Nakatayo ako sa may bintana ng kusina, nakasilip sa pagitan ng mga kurtina habang pinapanood silang maglakad papunta sa pinto. Ang ilaw sa poste ay tumatama sa kanila, na parang mga aktor sa isang entablado. Kitang-kita ko ang pagbabago sa kilos ni Elena. Kanina, noong paalis sila, para siyang isang reyna na kumakaway sa kanyang mga nasasakupan, puno ng saya at yabang. Pero ngayon, habang papalapit siya sa bahay ko, iba ang tingin niya, iba ang lakad niya. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw. Sinusuyod ang paligid ng bahay, ang bakuran, pati ang bubong at ang bintana kung saan ako nakatayo. Hindi ito tingin ng isang bisita na humahanga sa hardin o sa mga bulaklak. Hindi. Ito ay tingin ng isang surveyor, isang taong nagtatantiya ng halaga ng lupa, isang taong naghahanap ng bitak sa pader, ng butas sa bubong, ng anumang senyales ng kahinaan. Para siyang isang mamimili na tumitingin sa isang produktong gusto niyang angkinin. At napansin ko rin ang isang bagay na nagpakaba sa dibdib ko. Hindi siya mukhang nagpapanik na nawawala ang pitaka niya. Isipin mo, kung ako ang mawalan ng pitaka na may lamang 20,000 na cash at tumpok ng mga credit card, magkandara pa ako sa pagtakbo. Pawis na siguro ako sa kaba. Pero siya, kalmado. Ang lakad niya ay banayad, parang naglalakad sa parke. Parang alam niyang nandyan lang iyon. Parang alam niyang ligtas ang gamit niya dahil sinadya niyang iwan ito. Bigla kong naisip, paano kung ito ang plano? Paano kung gusto niyang magkaroon ng dahilan para bumalik? O baka sinusubukan niya ako? Sinusubukan niya kung pakikialaman ko ba ito? Kung isa itong pagsubok, pues, handa akong ipakita sa kanya na hindi ako basta-basta bumabagsak. Bumukas ang pinto at pumasok sila, dala ang malamig na hangin ng gabi. Ang tawanan ni Mariel ay tumigil nang makita akong nakatayo sa gitna ng kusina, hawak ang itim na pitaka. Ay naku, Teresita, Diyos ko, maraming salamat at itinabi mo ang pitaka ko. Bungad agad ni Elena.
Ang boses niya ay mataas, matinis, at punong-puno ng exaggerated na pasasalamat. Lumapit siya sa akin at akmang yayakapin ako. Pero umatras ako ng bahagya. Hindi ko lubos maisip na nakalimutan ko ito. Tumatanda na talaga ako, nagiging ulyanin na. Alam mo naman kapag senior citizen na, di ba? Tumawa siya. Iyong tawa na parang kampanilya, malambing at pino. Iyon ang tawa na bumihag kay Rafael at Mariel, ang tawa na nagpaniwala sa kanila na isa siyang anghel. Pero ngayon, sa pandinig ko, parang kaluskos ng ahas sa damuhan. Parang babala ng paparating na bagyo. Walang anuman, Elena, sagot ko. Inaabot ang pitaka sa kanya ng dahan-dahan. Gusto kong makita ang reaksyon niya. Nakita ko ito sa counter, katabi ng mga prutas. Buti na lang at hindi nawala o nahulog. Sayang naman ang laman. Pinanood ko siya ng maigi. Mabilis na sinilip ni Elena ang loob ng pitaka. Saglit lang, isang mabilis na sulyap, pero nakita ko ang pagluwag ng mukha niya nang makita niyang nandoon pa rin ang lahat. Ang pera, ang mga card, ang gamot. Nakita ko ang relief sa mga mata niya. Takot din pala siyang mabisto. Sana nag-enjoy kayo sa pagpasyal gamit ang bago mong sasakyan. Dagdag ko, pinipilit na ngumiti kahit gusto ko nang sumigaw. Ay sobra, Teresita, sagot niya habang niyayakap ang pitaka sa dibdib niya na parang anak. Ang bait talaga nitong si Rafael. Napakagaling mong magpalaki ng anak. Ang swerte ko sa kanya, para ko na rin siyang tunay na anak. Diniinan niya ang salitang swerte at tunay na anak. Parang sinasabi niyang nakuha niya ang jackpot. Parang sinasabi niyang akin na siya ngayon. Dumaan pa nga kami sa bahay ko para ipakita sa mga kapitbahay, sabad ni Mariel, na mukhang pagod na rin sa kakangiti. Inggit na inggit silang lahat. Sabi nila, ang yaman daw ng pamilya namin. Ang yaman. Kung alam lang nila na ang yaman na ipinagmamalaki nila ay galing sa utang. Si Rafael ay nasa likuran, sumasandal sa pader, mukhang pagod na pagod. Ang ningning sa mga mata niya kanina ay wala na. O sige na ma, kailangan na naming umalis. May trabaho pa bukas. Alam mo naman, corporate life. Ilang oras lang ang nakalipas, todong ngiti siya habang inaabot ang susi ng BMW. Ngayon, parang hindi na siya makahintay na makaalis sa bahay ng nanay niya. Parang tapos na ang palabas, nakuha na ang gusto, kaya uwian na. Wala nang silbi ang matanda. Teka lang, Rafael, sabi ko, pinatamis ko ang boses ko. Bago kayo umalis, may nakalimutan akong sabihin. May tumawag nga pala kanina habang wala kayo. Pulis. Nawala ang ngiti sa mukha ni Elena, para itong pinawi ng isang basahan. Namutla siya at ang kamay niyang hawak ang pitaka ay humigpit. Pulis? Tanong niya, medyo mataas ang boses. Ang tono ng boses niya ay hindi nagtataka, kundi natatakot. Bakit may tumawag na pulis? Oo, si Officer Patterson daw, sabi ko ng kalmado, tinititigan siya sa mata. Nagtatanong tungkol sa isang Linda Chen na naiulat daw na nawawala. Nakita ko ang pag-urong ng dila niya. Tumingin ako ng diretso sa mata ni Elena, hinahamon siya. Sabi ko sa pulis, wala kaming kilalang Linda Chen. Ang kilala lang namin ay si Elena. Pero sabi niya, ang anak daw nung Linda ang tumawag dahil nag-aalala. Ang huling location daw ng cellphone ay dito sa bahay ko. Nakita ko ang takot sa mata niya. Saglit lang, pero nandoon. Ang takot ng isang taong nahuli sa sariling kasinungalingan. Nawawala? Kalokohan. Pilit na tawa ni Elena, pero halatang pilit. Nandito lang naman ako. Si Brian talaga. Napakapraning. Napatigil siya. Nadulas siya. Tinakpan niya ang bibig niya, pero huli na. Brian! Tanong ko agad, parang lawin na dumagit. Sino si Brian? Tumingin si Mariel kay Elena, naguguluhan. Oo nga, Elena. Sino si Brian? Ang sabi mo sa amin, wala kang anak. Ang sabi mo, mag-isa ka na lang sa buhay simula noong namatay ang asawa mo. Nagkaroon ng katahimikan sa kwarto. Ramdam ang tensyon. Mabilis na gumana ang utak ni Elena. Nakikita ko ang pag-ikot ng mga gear sa ulo niya, naghahanap ng palusot, naghahanap ng kwento. Nauutal siya. Ang sopistikadong ginang ay nawala, napalitan ng isang sinungaling na natataranta. Anak ko siya, si Brian. Pero alam niyo,
Hindi kami close. Nasa abroad siya. Bihira kami mag-usap. Alam niyo naman, magkakaiba ang buhay. May sarili na siyang pamilya, ayaw ko nang makaistorbo. Pero alam ko na ang totoo. Iyong 23 missed calls, iyong mga text na puno ng pag-aalala, iyong pagtawag sa pulis, hindi iyon galing sa anak na hindi close. Hindi iyon galing sa anak na walang pakialam. Ganun ba? Sabi ko, nakangiti pa rin, pero ang ngiti ko ay hindi umaabot sa mata. Ang swerte mo naman, may anak ka palang nag-aalala sa'yo ng sobra. Iyong tipong tatawag pa ng pulis kapag hindi ka sumasagot ng ilang oras. Napaka-sweet naman, bihira ang ganyang anak ngayon. Tumingin ako kay Rafael. Gusto kong maramdaman niya ang tama ng salita ko. Ang anak ni Elena nagkakandara pa sa paghahanap sa nanay niya. Ang anak ko nagkakandara pa para ibili ng kotse ang ibang tao, habang ang sariling nanay ay binibigyan ng barya. Anyway, singit ni Rafael, halatang hindi komportable sa usapan at gustong takasan ng tensyon. Ma, aalis na kami. Gabi na, pagod na kami. Sige, ingat kayo, sabi ko. Elena, tawagan mo na ang anak mo. Baka atakihin iyon sa puso sa kakahanap sa'yo. Kawawa naman. Pinanood ko silang lumabas. Mabilis maglakad si Elena, halos tumatakbo, hawak na ang cellphone at nagdadial bago pa makarating sa sasakyan. Nag-uusap naman sina Rafael at Mariel ng pabulong, mukhang nagtataka at nagtatalo sa biglaang revelasyon tungkol sa lihim na anak ni Elena. Pagkaalis nila, sinarado ko ang pinto at nilock ito. Dali-dali akong pumunta sa computer ko sa maliit kong opisina. Binuksan ko ito, ang liwanag ng screen ay ang tanging ilaw sa madilim na kwarto. Brian Chen, Seattle. Iyan ang pangalan at lugar na nakita ko sa text kanina. Iyan ang susi. Mabagal akong mag-type, hindi ako sanay sa computer, pero determinado ako. Wala pang 15 minutos, nahanap ko na siya sa Facebook at LinkedIn. At ang nakita ko ay lalong nagpatibay ng hinala ko. Si Brian Chen ay hindi lang basta anak. Siya ay isang matagumpay na abogado. At hindi lang basta abogado. Ang nakalagay sa profile niya, attorney at law, specializing in elder law and estate planning. Abogado para sa mga matatanda. Abogado para sa mga issue ng mana at ari-arian. Puno ang Facebook niya ng litrato kasama ang nanay niya, si Elena. Nakaakbay. Kumakain sa labas. Nagdiriwang ng Pasko noong nakaraang taon. Nakangiti sila pareho. Happy birthday to the best mom, ang caption ng isang litrato noong Oktubre. Hindi sila magkagalit. Hindi sila malayo sa isa't isa. Ito ay isang mapagmahal na mag-ina. Isang inang ipinagmamalaki ng anak. Kaya bakit? Bakit kailangang magpanggap si Elena na nag-iisa siya? Bakit niya itinatago ang anak niyang abogado? Nag-scroll pa ako. May nakita akong post tungkol sa isang kaso na ipinanalo ni Brian kamakailan. Recovered assets for elderly victim of financial fraud. Nabawing mga ari-arian para sa matandang biktima ng panloloko sa pera. Nanigas ako sa upuan. Ang anak niya ay lumalaban sa mga manloloko ng matatanda. Ang trabaho ng anak niya ay protektahan ang mga katulad ko. At ang nanay niya ay nagpapanggap na kaawa-awang byuda para saan? Para gawin ang eksaktong bagay na nilalabanan ng anak niya? Tiningnan ko ang mga print-out ng artikulo tungkol sa elder fraud na isinulat ni Brian na nahanap ko rin online, pagprotekta sa mga senior citizen, pag-iwas sa financial abuse. Beware of new friends who isolate you from family. Mag-ingat sa mga bagong kaibigan na inilalayo ka sa pamilya. Ito ba ay isang malaking coincidence? O sadyang ginagamit ni Elena ang kaalaman niya mula sa trabaho ng anak niya para maging mas magaling na manloloko? Alam niya ang pasikot-sikot. Alam niya kung paano magtago. O baka pati ang anak niya ay walang alam sa ginagawa ng nanay niya? Baka si Brian ay biktima rin ng panlilinlang ng ina niya? Isang bagay ang sigurado. Si Elena Chen ay nagpapatakbo ng isang isang panloloko. At ang target niya ay ang pamilya ko. Ang bahay ko. Ang ipon ko. Ang pamilya ko. At ang anak kong si Rafael na nagbigay ng 3.5 milyong BMW ay hindi lang basta tanga. Siya ay kasabwat.
O baka biktima rin na ginagamit lang bilang pawn sa isang laro ng chess na hindi niya naiintindihan. Kailangan kong malaman kung alin sa dalawa. At kailangan kong kumilos bago maging huli ang lahat. Hindi ako nakatulog ng maayos noong gabing iyon. Paikot-ikot ako sa kama, iniisip ang lahat ng nalaman ko. Ang bawat tiktak ng orasan ay parang martilyo sa ulo ko. Ang bank account ni Elena na puno ng pera. Ang anak niyang abogado na naghahanap sa kanya. Ang mga litrato ng dokumento ko sa cellphone niya. Ang death certificate ni Cardo, ang titulo ng lupa, ang social security ko. Bakit niya kailangan ang mga iyon? Isa lang ang sagot. Gusto niyang angkinin ang buhay ko. Gusto niyang angkinin ang lahat ng ipinundar namin ni Cardo. Kinabukasan, maaga akong gumising. Ang galit ko ay napalitan ng determinasyon. Nagpasya akong kumilos. Hindi ako pwedeng maghintay na lang na sakmalin nila ako. Tinawagan ko si Rafael sa cellphone niya. Ring, ring, ring. Walang sumasagot. Diretso sa voicemail. Sinubukan ko ulit. Wala pa rin. Iniiwasan niya ako. Alam kong iniiwasan niya ako. Kaya tinawagan ko ang landline sa bahay nila. Alam kong nandoon si Mariel. Pagkalipas ng 4 na ring, sumagot siya. Hello? Ang boses ni Mariel ay matigas, halatang naiirita. Parang naistorbo siya sa pagpapahinga. Hello Mariel, bati ko. Si Teresita ito. Nandyan ba si Rafael? Naliligo si Rafael, Teresita. Bakit? May kailangan ka ba? Wala man lang po o opo. Dati-rati, napakagalang niya nung bagong kasal sila. Inay pa ang tawag niya sa akin. Ngayon, Teresita na lang. Nawala na ang respeto. Wala naman hija. Sabi ko, pinapanatili ang boses kong mahinahon at inosente kahit kumukulo ang dugo ko. Gusto ko lang sana tanungin si Rafael tungkol sa pananalapi niya. Alam mo na, bilang nanay, nag-aalala lang ako. Iyong BMW kasi, napakamahal noon. Paano nyo nakayanan iyon? Ang galing naman. Tumahimik sa kabilang linya, matagal. Ramdam ko ang pagpigil niya ng hininga. Alam kong nag-iisip siya ng isasagot. Ano bang ibig mong sabihin? Tanong ni Mariel, medyo mataray na. Bakit ka ba nagtatanong? Wala naman. Ibig ko sabihin, ang 3.5 milyon ay hindi barya. Hanga lang ako na ang ganda ng takbo ng buhay niyo. Ang akala ko kasi, medyo gipit kayo dahil sa tuition ng mga bata. Okay naman kami, Teresita, sagot niya, pero ramdam ko ang panginginig sa boses niya, ang defensiveness. Na-promote kasi si Rafael sa trabaho, tumaas ang sweldo niya, malaki ang bonus. Talaga? Napakagandang balita? Sabi ko nang masigla, kunwari ay tuwang-tuwa. Kailan nangyari iyon? Bakit hindi niya nabanggit sa akin? Ang saya-saya naman! Kamakailan lang. Last month lang. Sige na, kailangan ko na ibaba. Tinatawag ako ni Rafael. May gagawin pa kami. At binabaan niya ako ng telepono. Click. Alam ko na agad na nagsisinungaling siya. Alam na alam ko. Ang mga taong totoong umaasenso, ipinagyayabang nila iyon. Ipinapangalandakan nila sa Facebook. Tumatawag sila para mag-imbita ng blowout. Hindi sila nagiging defensive kapag tinatanong. Hindi sila nagtatago. Hindi sila nagagalit kapag pinupuri ang tagumpay nila. Kung talagang na-promote si Rafael, siya pa mismo ang tatawag sa akin para ibalita iyon. Siya pa ang magsasabing, Ma, look, manager na ako. Umupo ako sa sala, tinitingnan ang alkansya na may 150 at naisip ko ang 3.5 milyong kotse. Ang agwat ng katotohanan at kasinungalingan ay napakalaki. Kinabukasan, nagulat ako nang tumawag si Rafael. Ang akala ko ay iiwasan nila ako ng matagal. Ma, pupunta kami dyan ni Mariel. Mag-uusap tayo. Kasama namin si Elena. Ang tono niya ay seryoso. Hindi ito dalaw para mangumusta o makikain. Ito ay sugod para manumbat. Ito ay isang intervention. Dumating sila makalipas ang 1 oras. Ang mukha nila ay parang Biyernes Santo. Walang ngiti, walang yakap. Si Rafael ay naka-Amerikana pa, galing trabaho. Si Mariel ay nakapormal na damit. Para silang pupunta sa korte. Umupo sila sa mesa sa kusina sa tapat ko. Parang mga hukom na handang magbigay ng sentensya sa isang kriminal. Ma,
simula ni Rafael. Ang boses niya ay malamig. Galit na galit si Elena. Hindi siya sumama, pero pinasabi niya ito. Pakiramdam niya, binaboy mo ang privacy niya kahapon. Tinaasan ko siya ng kilay. Hindi ako nagpatinag. Binaboy? Dahil itinago ko ang pitakan niya para hindi mawala? Dahil siniguro kong hindi mapupunta sa maling kamay ang pera niya? Hindi ko yata maintindihan. Iniisip niya na pinakialaman mo ang gamit niya, sabi ni Rafael. Bakit mo kailangang buksan? Siyempre tiningnan ko, sagot ko ng mabilis at matapang. Paano kung may mahulog? Paano kung may gamot siya na kailangan ilagay sa ref? Paano kung kailangan ko siyang kontakin? Naging responsable lang ako bilang may-ari ng bahay. Sumingit si Mariel, ang mukha ay asim na asim. Teresita, hindi komportable si Elena sa mga tanong mo kagabi. Tungkol sa anak niya. Tungkol sa pera niya. Masyado kang intrusive. Nagkukwentuhan lang naman ako, sabi ko. Akala ko maganda na malaman nating may pamilya pala siya. Di ba sabi niya wala siyang pamilya? Bakit parang kasalanan ko pa na nalaman kong nagsisinungaling siya? Humigpit ang panga ni Rafael. Ang totoo niyan marami nang pinagdaanan si Elena. Ang relasyon nila ng anak niya ay complicated. Ayaw niyang pinag-uusapan niyon. Masakit para sa kanya. Complicated, pero sa Facebook, nagpo-post ng best mom ever ang anak niya. Complicated, pero tumatawag ng pulis kapag nawawala ang nanay. At iyong pagtawag ng pulis? Tanong ko, complicated din ba yon? Nagkatinginan silang mag-asawa. Nakita ko ang takot sa mata nila. Takot na mabuko. Sabi ni Elena, may control issues daw ang anak niya, paliwanag ni Mariel. Masyadong mahigpit. Gusto niyang kontrolin ang pera ni Elena. Nagpapanik kapag hindi alam kung nasaan ang nanay niya. Kaya nga lumayo si Elena para makahinga, para makalaya. Halos matawa ako ng malakas. Ang galing gumawa ng kwento. Mula sa walang anak, naging anak na may control issues. Binabaliktad nila ang kwento para maging biktima si Elena. Ginagawa nilang kontrabida ang anak na nagmamahal. Kawawa naman pala siya, sabi ko ng sarkastiko. Mahirap talaga kapag may pamilyang sobrang nagmamahal sa'yo, ano? Buti pa kayo hindi controlling sa akin. Sa katunayan, wala nga kayong pakialam. Hindi nakuha ni Rafael ang parinig, o baka nagbingi-bingihan lang. Kaya nga ang ginawa mo ay nakakasakit. Pamilya na natin si Elena ngayon. Siya ay naging parang ina sa amin, lalo na nung nawala si Papa. Siya ang gumagabay sa amin. Tumigil ang mundo ko. Ang salitang ina ay parang sampal sa mukha ko. Tumatayong nanay? Ulit ko. Ang boses ko ay naging matalim, nanginginig sa galit. Ang nanay na karapat-dapat sa 3.5 milyong BMW? Habang ang tunay mong nanay, ang nagluwal sa iyo, ang nagpalit ng lampin mo, ang nagpaaral sa iyo, ay karapat-dapat lang sa 150 na laman ng alkansya? Namula ang mukha ni Rafael. Simbolo lang yon, ma. Alam mo naman yon, ang kulit mo naman Oo, simbolo. Simbolo na ako ay isang kuripot na matanda na dapat magpasalamat sa mga tira-tira. Simbolo na wala akong halaga. Tumayo ako at lumapit sa kanila. Hindi ako uurong. Sabihin mo sa akin, Rafael, ang totoo. Tumingin ka sa mata ko. Paano niyo nabili ang kotse ni Elena? Iyong promotion mo? Totoo ba iyon? Si Mariel ay biglang napahawak sa singsing niya. Tel niya iyon. Ginagawa niya iyon kapag kinakabahan o nagsisinungaling. Nakahawak siya doon ngayon, pinipilit itong ikutin. Oo naman, sagot ni Rafael, pero hindi makatingin ng diretsyo. Regional sales manager na ako. Malaki ang increase. Tumango ako ng dahan-dahan. Ganun ba? Kasi nakasalubong ko ang dati mong boss na si Jim Henderson sa palengke nung isang araw. Nagkausap kami. Nanigas si Rafael. Ang pangalang Jim Henderson ay parang yelo na ibinuhos sa kanya. Sabi ni Jim, nagtanggal daw sila ng maraming tao. Nagbabawas daw ng budget ang kumpanya. Nag-aalala nga siya sa'yo Sabi niya, kumusta na si Rafael? Sayang at natanggal siya sa listahan ng promotion. Namutla si Mariel. Si Rafael ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Wala silang masabi. Huli sa akto. Hindi alam ni Jim ang tungkol sa mga promotion sa ibang department, palusot ni Rafael, pero mahina na ang boses niya. Parang batang nahuling nangupit. Okay, sabi ko.
puno ng awa at galit. Siguro nga, hindi niya alam. Lalo na kung hindi naman talaga nangyari. Tumahimik ang buong kusina. Rinig na rinig ang tiktak ng orasan. Ang kasinungalingan ay nakabitin sa hangin, mabigat at nakakasulasok. Walang promotion, walang dagdag na sweldo, walang bonus. Kaya saan galing ang pera? Saan galing ang 3.5 milyon? Tumingin ako kay Mariel, nakayuko na siya. Aalis na kami, sabi ni Mariel bigla, tumayo agad at hinila si Rafael. Wala kaming mapapala sa usapang ito. Masyado kang mapaghinala, Teresita. Hinatid ko sila sa pinto. Hindi na ako nagsalita. Pakisabi kay Elena, sana maging maayos ang lahat. Nang makaalis sila, alam ko na ang kailangan kong gawin. Ang anak ko at manugang ko ay hindi lang basta nagkakamali. Sila ay nagsisinungaling para pagtakpan ng isang bagay na mas malaki. Sila ay baon sa utang. At si Elena ang nasa gitna ng lahat ng ito. Siya ang nagmamanipula sa kanila. Alam ko na. Kailangan kong malaman kung saan nanggaling ang pera. At natatakot ako sa sagot na makukuha ko. Dahil ang tanging asset na mayroon sila ay ang bahay na tinitirhan nila at ang bahay na tinitirhan ko. Pagkaalis ni na Rafael at Mariel, naramdaman ko ang kakaibang bigat sa loob ng bahay. Hindi ito ang karaniwang katahimikan ng isang mapayapang gabi. Ito ang uri ng katahimikan na sumisigaw ng panganib. Ang hangin ay tila naging mapurol at mabigat huminga. Nakatayo ako sa may pintuan, nakahawak pa rin sa doorknob, habang ang mga kasinungalingan ng anak ko ay parang mga ipis na nagtatakbuhan sa isipan ko. Promotion, manager, bonus. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa tenga ko, pero sa bawat ulit, lalo lang silang nagiging hungkag. Alam ko ang anak ko. Kilala ko si Rafael mula pa noong nasa sinapupunan ko siya. Alam ko kapag masaya siya, at alam ko kapag natatakot siya. Kanina, sa hapagkainan, hindi saya ang nakita ko sa mga mata niya, kundi takot. Takot na mabuko. Takot na mawala ang lahat. Bumalik ako sa aking maliit na opisina sa bahay. Binuksan ko ulit ang computer. Dati, ginagamit ko lang ito para mag-Facebook at makita ang mga litrato ng mga apo ko, o di kaya ay maghanap ng mga recipe ng kare-kare. Pero nitong mga nakaraang araw, naging sandata ko ito. Naging instrumento ko ito para halukayin ang katotohanan na pilit nilang itinatago sa akin. Ang una kong ginawa ay kumpirmahin ang hinala ko tungkol sa trabaho ni Rafael. Hindi ako mabilis sa teknolohiya, inaamin ko yon. Mabagal ang mga daliri ko sa keyboard at minsan ay nalilito ako sa dami ng window na nagbubukas, pero ang determinasyon ng isang ina na protektahan ang kanyang pamilya at ang kanyang sarili ay mas malakas kaysa sa anumang hadlang. Naghanap ako ng mga pampublikong anunsyo tungkol sa kumpanya ni Rafael. Kung totoo ngang regional manager na siya, dapat ay nasa website iyon. Dapat ay may press release. Dapat ay nasa LinkedIn profile niya. Hinanap ko ang pangalan niya. Rafael Garcia, Sales Associate. Walang manager, walang regional director, associate pa rin. At ang mas malala, nakakita ako ng isang forum ng mga empleyado kung saan nabanggit ang tungkol sa malawakang tanggalan sa kumpanya nila. Ang layoffs, totoo ang sinabi ni Jim Henderson. Nagbabawas sila ng tao at ang mga nananatili ay iyong mga swerteng hindi natanggal o iyong mga nasa probation. Kung hindi siya na-promote, paano niya nababayaran ang monthly amortization ng BMW? Ang halaga ng kotseng iyon ay hindi biro. 3.5 milyong peso. Ang buwanang hulog niyan ay sapat na para pakainin ang isang buong barangay. Kailangan kong malaman kung saan nanggagaling ang pera. Nagpunta ako sa website ng Registry of Deeds. Medyo mahirap itong pasukin, pero dahil maayos ang pagkakatago ni Cardo ng aming mga titulo at tax declaration, nakuha ko ang mga detalye ng titulo ng bahay ni Rafael. Ang bahay na tinulungan pa naming bayaran ang down payment noon. Nag-type ako, naghintay. Umiikot ang loading icon sa screen. Ang bawat segundo ay parang oras. At nang lumabas ang resulta, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Nanigas ako sa upuan. Sa ilalim ng seksyon ng encumbrances o mga sanla, may bagong entry. Second mortgage, pangalawang sanla, petsa, Oktubre 15, halaga 7,000.
7 milyong piso. 7 milyon. Isinanla nila ang kanilang bahay sa pangalawang pagkakataon para sa halagang 7 milyon at ang petsa, Oktubre. Naalala ko ang petsang iyon. Iyon ang panahon na nagsimulang dumalas ang pagdalaw ni Elena sa kanila. Iyon ang panahon na biglang nagbago ang ihip ng hangin. Iyon ang panahon na naging Inay Elena siya. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Ang BMW ay hindi galing sa bonus. Galing ito sa utang. Utang na may mataas na interes. Isinama nila sa hukay ang sarili nilang bahay para lang mapabilib ang isang babaeng manloloko. Binili nila ang pagmamahal ni Elena gamit ang perang wala naman talaga sila. Napaluha ako. Hindi dahil sa galit, kundi sa awa. Ang tanga ng anak ko. Ang tanga-tanga niya. Desperado na silang mag-asawa. Nawalan ng trabaho si Mariel, nanganganib ang trabaho ni Rafael, kaya kumapit sila sa patalim. At si Elena ang patalim na yon. Pero hindi pa doon nagtatapos. May kutob ako. Kung nagawa nilang isanla ang bahay nila, ano pa ang kaya nilang gawin? Bigla kong naalala ang mga litrato sa cellphone ni Elena. Ang litrato ng tax declaration ng bahay ko. Ang litrato ng titulo ng lupa ko. Bakit niya kailangan yon? Nanginginig ang kamay ko habang tinitipa ko ang sarili kong pangalan sa search bar ng property records. Teresita Garcia, Elm Street. Please Lord, sana mali ako. Sana praning lang ako. Lumabas ang resulta. Wala namang bagong sanla. Salamat sa Diyos, malinis ang titulo ko. Pero may isang maliit na detalye sa history ng inquiries. Isang bagay na hindi dapat nandoon. Appraisal request, completed, October 20. May nag-request ng appraisal o pagtatasa ng halaga ng bahay ko noong Oktubre. Ang appraisal ay ginagawa kapag gusto mong malaman ang market value ng bahay, kadalasan ay dahil ibebenta mo ito o isasangla. Pero hindi ako nag-request ng appraisal. Masaya ako sa bahay ko. Dito ako tatanda. Dito ako mamamatay. Wala akong balak ibenta ito. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang numero ng appraisal company na nakalista sa website. Hello? Magandang umaga, sabi ko. Ginagamit ang boses ng isang matandang ulyanin at naguguluhan. Ako po si Lola Tessie Garcia. Tumatawag po ako tungkol sa appraisal na ginawa sa bahay ko sa Elm Street noong Oktubre. Nawawala po kasi ang kopya ko eh. Pwede po bang malaman kung sino ang nag-request? Ang babae sa kabilang linya ay mabait. Sige po ma'am, hahanapin ko po sa system. One moment po. Rinig ko ang pagtipa niya sa keyboard. Tik tik tik. Yes po ma'am, nakita ko na. Ang request po ay galing kay Mr. Rafael Garcia. Ang anak ko. Si Rafael, sabi ko. Pilit na pinatatag ang boses kahit gusto nang bumigay ng tuhod ko. Oo nga pala, nakalimutan ko. Pero Hija, paano siya nakapag-request ng appraisal? Di ba kailangan ng pirma ng may-ari? Ako ang may-ari nito. Opo ma'am, usually po kailangan ng owner. Pero sa kasong ito po, nag-submit si Mr. Garcia ng legal na dokumento para i-authorize ang transaction. Anong dokumento? Tanong ko. Ang puso ko ay kumakabog ng napakalakas, parang sasabog sa dibdib ko. Isang power of attorney po. Nakalagay po dito na binibigyan niyo siya ng karapatan na pamahalaan ang inyong mga ari-arian dahil sa estate planning purposes. Power of attorney. Nanlamig ang buong katawan ko, para akong binuhusan ng yelo. Ang power of attorney, o POA, ay isang legal na dokumento na nagbibigay kapangyarihan sa isang tao na pumirma at magdesisyon para sa iyo. Kung may POA si Rafael, pwede niyang ibenta ang bahay ko kahit hindi ko alam. Pwede niyang isanla ito. Pwede niyang ubusin ang laman ng bangko ko. Pero hindi ako pumipirma ng ganoon. Kahit kailan, hindi ako nagbigay ng ganoong karapatan kay Rafael. Alam ni Cardo yon. Sabi ni Cardo bago siya mamatay, Tessie, huwag mong ibibigay ang kontrol ng pera mo kahit kanino. Kahit sa anak natin. Iyan ang proteksyon mo. At sinunod ko yon. Ibig sabihin, peke ang dokumento. Pineke nila ang pirma ko. Nagpasalamat ako sa babae sa telepono at ibinaba ito ng dahan-dahan. Napaupo ako sa sahig ng aking opisina. Ang luha ay tuluyan ng bumagsak. Hindi na ito simpleng kasinungalingan tungkol sa promotion. Hindi na ito simpleng pagbili ng kotse para magpasikat.
Ito ay krimen. Ito ay pagtataksil. Ang anak ko, ang batang inalagaan ko, ang batang tinuruan kong maging tapat, ay nagnakaw ng pangalan ko at balak niyang nakawin ang bahay ko. At alam kong hindi niya ito naisip mag-isa. Si Rafael ay mahina pero hindi siya tuso, hindi siya kriminal. May bumulong sa kanya nito, may nagturo sa kanya. Elena. Si Elena ang nasa likod nito. Siya ang nagplano. Ginamit niya ang kahinaan ni Rafael, ang desperasyon ni Mariel, para makuha ang gusto niya. Ang bahay na ito. Ang 25 milyong pisong halaga ng bahay na ito. Tumingin ako sa paligid ng opisina ni Cardo. Ang mga libro niya, ang amoy ng luma niyang sigarilyo na nakakapit pa rin sa mga dingding. Ito ang aming santuaryo. At ngayon, balak itong agawin ng isang estranghero gamit ang kamay ng sarili kong anak. Pinunasan ko ang luha ko. Tumayo ako. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang awa. Kung kaya nilang gawin ito sa akin, kung kaya nilang itapon ang sarili nilang ina sa kangkungan para lang sa pera, pues, kailangan nilang harapin ang Lola Tessie na hindi nila kilala. Ang Lola Tessie na lalaban para sa kanyang dangal. Ang Lola Tessie na hindi papayag na ang pinaghirapan ng asawa niya ay mapunta sa isang manloloko. Kinuha ko ang susi ng kotse. Pupunta ako sa abogado. Ngayon din, hindi ako nag-aksaya ng oras. Ang bawat sandali ay mahalaga. Kung may hawak silang power of attorney, bawat minuto ay panganib. Maaari silang magbenta ng lupa ngayon mismo habang nakaupo ako dito. Dumiretso ako sa opisina ng aking abogado sa Makati. Si Attorney Margaret Patterson ang nag-asikaso ng huling habilin ni Cardo at ang aming mga legal na dokumento sa loob ng mahigit 20 taon. Siya ay kaibigan ng pamilya, ninang ni Rafael sa kasal, at isa sa mga pinagkakatiwalaan ko. Kung may nag-file man ng POA documents sa munisipyo o sa bangko, siya ang unang makakaalam o makakatulong sa akin na mahanap ito. Pagpasok ko sa opisina, amoy ko ang pamilyar na amoy ng lumang papel at kape. Tessie, gulat na bati ni Margaret nang makita ako. Tinanggal niya ang kanyang salamin at tumayo para salubungin ako. Hindi ko inaasahan ang pagbisita mo ngayon. Wala ka man lang pasabi. Kumusta ka? Kumusta ang Pasko? Hindi ako ngumiti. Ang mukha ko ay seryoso, matigas. Kailangan kong makita ang aking mga file, Margaret. Lahat ng ito, ngayon din. Napatigil si Margaret. Nakita niya ang bigat sa mga mata ko. Alam niyang hindi ito social visit. Tessie, may problema ba? Maupo ka muna. Ipagtitimpla kita ng tea. Huwag na, Margaret. Wala akong oras para sa tea. May nangyaring hindi maganda. Huminga ako ng malalim, pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Kailangan kong malaman kung mayroon akong pinirmahang power of attorney na nagbibigay ng karapatan kay Rafael sa mga ari-arian ko. Naging seryoso ang mukha ni Margaret. Umupo siya sa tapat ko at hinawakan ang kamay ko. Tessie, alam mo ang sagot dyan. Wala. Napakalinaw mo pagkatapos mamatay ni Cardo. Ang sabi mo, gusto kong panatilihin ang ganap na kontrol sa lahat hanggat kaya ko pa. Wala tayong ginawang POA. Kung ganon, sabi ko, ang boses ko ay halos pabulong dahil sa galit. Paano nakuha ni Rafael ang autorisasyon na mag-order ng appraisal sa bahay ko noong Oktubre? Tumawag ako sa appraisal company. Sabi nila, may hawak daw silang dokumento. Nanlaki ang mata ni Margaret. Ano? Sigurado ka? Siguradong sigurado ako. Nakarecord sa system nila. Mabilis na humarap si Margaret sa kanyang computer. Ang mga daliri niya ay lumipad sa keyboard. Tik-tik-tik-tik. Binuksan niya ang database ng public registry. Dahil isa siyang notary public at konektado sa mga opisina ng gobyerno, may access siya sa mga pampublikong dokumento na na-file kamakailan. Hayaan mo akong suriin ito, bulong niya. Ang kilay niya ay magkasalubong. Ilang minuto ang lumipas. Ang tunog lang ng aircon ang naririnig. Biglang huminto ang pagtatype niya. Namutla ang mukha ni Margaret. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Ano iyon? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Nakita mo ba? Tessie, sabi niya, ang boses ay puno ng pagkabigla. May na-file na General Power of Attorney sa Registry of Deeds, 3 linggo na ang nakakaraan. Nakanotaryo ito sa ibang opisina, hindi sa akin. At tila nagbibigay ito kay Rafael Williams ng ganap na awtoridad sa iyong pananalapi,
bank accounts at real estate properties. Nanginig ang mundo ko. Kahit inaasahan ko na ang marinig ito mula sa aking abogado ay parang sampal pa rin. Patingin ako. Ipinaharap niya ang monitor sa akin. Nandoon ang isang legal na dokumento. Nandoon ang pangalan ko. Nandoon ang pangalan ni Rafael. At sa ibaba, nandoon ang pirma ko o ang dapat na pirma ko. Tinitigan ko itong mabuti. Ang lagda ay mukhang sayo, Tessie, maingat na sabi ni Margaret. Kung hindi kita kilala, iisipin kong ikaw ang pumirma nito. Sinuri ko ang bawat kurba ng tinta. Malapit, sabi ko. Napakagaling ng gumaya. Pero tingnan mo ang I sa Dorothy. Lagi ko iyong ginagawang dalawang loop sa ilalim, parang ribbon. Ito ay isa lang, diretso, at tingnan mo ang tuldok sa I ng Teresita. Bilog ang ginamit nila, isang maliit na bilog. Kailanman ay hindi ako gumagamit ng bilog. Tuldok lang, simpleng tuldok. Ito ay isang napakagaling na forgery. Isang pekeng dokumento na ginawa ng isang taong nag-aral ng pirma ko. At sino pa ba ang may access sa mga lumang tseke ko? Sa mga birthday card na pinirmahan ko? Si Rafael. At ang mga litrato sa cellphone ni Elena. Ang mga litrato ng dokumento ko, doon nila nakuha ang sample. Dorothy, ang boses ni Margaret ay naging matigas, pang-abogado na. Kung may nag-forge ng legal na dokumento para makontrol ang iyong mga ari-arian, ito ay falsification of public documents. Ito ay fraud. Malubhang krimen ito. Pwede silang makulong ng mahabang panahon. Kailangan nating tumawag sa pulis at ipawalang bisa ito agad. Akmang aabutin ni Margaret ang telepono, pero pinigilan ko siya. Hindi pa, mabilis kong sabi. Wag muna. Bakit hindi? Tessie, delikado ito. Kung may hawak silang POA, bukas makalawa, pwede nilang ibenta ang bahay mo. Pwede nilang ubusin ang laman ng bangko mo at tumakas. Alam ko, sagot ko ng mahinahon. Sa tingin ko, iyon mismo ang plano nila. Pero Margaret, kapag tinawag natin ang pulis ngayon, sasabihin lang nila na misunderstanding. Sasabihin ni Rafael na akala niya pumayag ako. Sasabihin nila na nagkamali lang sila ng file. Sisirain nila ang ebidensya. At si Elena ay makakatakas. Mawawala siya na parang bula at ang anak ko ang maiiwan sa kangkungan. Naisip ko ang wallet ni Elena, ang anak niyang abogado na lumalaban sa fraud at ang BMW na simbolo ng katangahan ng anak ko. Gusto kong mahuli sila sa akto, sabi ko. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang kaya nilang gawin. Gusto kong mahuli ang babaeng iyon habang sinusubukan niyang nakawin ang buhay ko. Tumingin sa akin si Margaret ng may pag-aalala, pero may halong paghanga. Hindi ko ito maipapayo sa iyo bilang abogado mo, masyadong riske, pero bilang kaibigan mo, naiintindihan kita. Ano ang gusto mong gawin? Tumayo ako. Pakiramdam ko ay mas determinado ako kaysa kailanman. Ang lola na mahina ay wala na. May gusto akong gawin ngayon, isang bagay na magsisilbing proteksyon ko at patibong sa kanila. Ano iyon? Ngumiti ako, at hindi iyon isang magandang ngiti. Iyon ang ngiti ng isang taong handang magturo ng leksyon. Gusto kong baguhin ang aking huling habilin, last will and testament. Palitan? Sa paanong paraan? Gusto kong iwanan ng lahat, ang bahay, ang lupa, ang insurance, ang bawat sentimo, sa simbahan at sa charity. Magkabisa agad ang pagbabago, Margaret. Gusto kong gawin itong ironclad. Walang butas. Walang paraan para manahin ni Rafael o nang sinuman ang kahit isang kusing. Nagulat si Margaret. Teresita, sigurado ka ba? Anak mo pa rin siya. Ito ay disinheritance. Isang napakalaking desisyon. Galit ka ngayon at ang mga desisyon na ginawa sa galit ay madalas na pinagsisisihan. Hindi ako galit, Margaret, sabi ko ng malumanay. Nasasaktan ako. Sobra, pero malinaw ang isip ko. Ito lang ang paraan para mapigil sila. Kung alam nilang wala silang mamanahin, mawawalan ng saysay ang plano nila. At kung itutuloy nila ang pagbebenta gamit ang pekeng POA habang ang will ko ay nakapangalan sa charity, iyon ang magiging huling pako sa kabaong nila. Naisip ko ang 150 peso na piggy bank at ang 3.5 milyong peso na BMW. Tapos na akong ma-take advantage ng mga taong nag-iisip na ang pag-ibig ng ina ay may presyo.
tapos na akong maging bangko ni Rafael. Kailangan niyang matuto. Inumpisahan naming gawin ang bagong huling habilin. Bawat salita ay parang pagputol ng tali sa anak ko. Pero kailangan. Ito ang tough love na hindi ko na ibigay noon. Habang nagmamaneho ako pauwi, naramdaman kong mas gumaan ang pakiramdam ko. Sa unang pagkakataon sa kaguluhang ito, ako na ang may hawak ng manibela. 3 hakbang ako sa unahan sa halip na 3 hakbang sa likuran. Iniisip ni Elena Chen at ng aking anak na naglalaro sila ng chess sa isang walang magawa na matanda. Akala nila, ang tanging alam ko lang ay magluto at magsimba. Malapit na nilang matutunan na ang matandang babae na ito ay nanonood, nag-aaral at nagpaplano. Ang peking powa ay ang kanilang sandata para saktan ako. Pero ang bagong huling habilin ang magiging aking kalasag. At bukas ay gagamitin ko ang kasakiman nila laban sa kanila. Ang sumunod na umaga ay nagdala ng isang malamig na simoy ng Enero. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa bintana ng aking kusina, pero hindi nito napainit ang lamig na nararamdaman ko sa aking puso. Habang nagtitimpla ako ng kape, ang paboritong barako ni Cardo, naghuhumindig ang isip ko sa mga plano. Ang bagong huling habilin ay tapos na. Ang proteksyon ko ay nakalatag na. Ngayon, oras na para sa susunod na hakbang, oras na para harapin ang ahas. Biglang tumunog ang telepono. Nakita ko ang pangalan sa caller ID, Elena. Huminga ako ng malalim. Inhale, exhale. Kailangan kong maging artista. Kailangan kong maging ang Lola Tessie na inaakala nilang mahina at uto-uto. Sinagot ko ang telepono. Hello? Dorothy, darling! Magandang umaga! Ang boses ni Elena ay matamis, parang pulot, at punong-puno ng exaggerated na pag-aalala. Kumusta ka na? Sana ay mas gumanda na ang pakiramdam mo pagkatapos ng ating maliit na hindi pagkakaunawaan noong isang gabi. Napapikit ako sa inis. Hindi pagkakaunawaan ang tawag niya sa pagsisinungaling tungkol sa anak niya at pagtawag ng pulis? Ay, Elena, Hija, sagot ko, pinipilit na gawing masigla ang boses ko. Oo naman, maayos na ako. Pasensya na kayo kung naging mainitin ang ulo ko ha. Alam mo na, tumatanda na. Minsan nagiging emosyonal lang. Naku, naintindihan kita. Wala iyon, sabi ni Elena, halatang gumaan ang loob. Sa totoo lang, iyon ang dahilan kung bakit ako tumawag. Gusto sana kitang makausap. Tayong dalawa lang. Woman to woman. Walang Rafael, walang Mariel. Para makapag-bonding tayo. Muntik na akong matawa. Bonding. Sigurado akong hindi bonding ang gusto niya. Gusto niyang siguraduhin na kontrolado pa rin niya ako. Magandang ideya iyan, sabi ko. Bakit hindi ka nalang pumunta rito sa bahay para magkape ngayong hapon? Ipagluluto kita ng suman. Tumahimik siya sandali. Alam kong ayaw niyang pumunta rito dahil natatakot siyang mahalungkat ulit ang gamit niya o baka may makarinig sa amin. Actually, darling, sabi niya, iniisip ko sana na lumabas tayo para maiba naman ang hangin. Doon tayo sa magandang cafe sa bayan, iyong Cafe Antonio. Tahimik doon, masarap ang cake. Mga 2:00, pwede ka ba? Neutral territory. Matalino. Nag-iingat siya. Pinili niya ang lugar kung saan marami siyang exit strategy at kung saan hindi ako makakapag-record ng maayos o iyon ang akala niya. Sige Elena, gusto ko iyan. Magkita tayo roon. Ginugol ko ang buong umaga sa paghahanda para sa aking performance. Nagbihis ako ng maingat. Isinuot ko ang aking pinakamagandang cardigan, iyong medyo luma na pero maayos pa. Isinuot ko rin ang wedding ring ni Cardo ng kitang-kita. Naglagay ako ng kaunting lipstick, iyong kulay na hindi masyadong matapang. Gusto kong magmukhang isang harmless widow. Isang inosenteng byuda na may pera pero walang alam sa mundo, isang taong madaling mabilog ang ulo. Bago ako umalis, sinigurado kong puno ang baterya ng cellphone ko. At binuksan ko ang voice recorder app. Sinubukan ko ito. Malinaw ang kuha kahit nasa loob ng bag. Handa na ako. Pagdating ko sa Cafe Antonio, halos walang tao dahil Martes ng hapon. Nakita ko agad si Elena. Maaga siyang dumating. Nakaupo siya sa isang sulok na mesa, malayo sa ibang tao at nakatalikod sa pader. Napansin ko agad ang pwesto niya.
Mula sa inuupuan niya, kitang-kita niya ang lahat ng papasok at palabas. Hindi ito pwesto ng isang kaibigan na naghihintay ng chika. Ito ay pwesto ng isang predator, mandaragit, na nag-aabang sa kanyang biktima. Ito ay pwesto ng isang general na nagbabantay sa kanyang nasasakupan. "Dorothy! Dito!" Kaway niya nang makita ko. Tumayo siya at bumiso sa akin. Amoy na amoy ko ang mamahaling pabango niya. "Ang ganda mo ngayon! Blooming ka!" "Salamat, Elena. Ikaw rin. Mukhang ang yaman-yaman mo sa suot mo," sabi ko, may halong parinig na hindi niya nahalata. Umupo kami. Umorder kami ng kape at blueberry cheesecake. Nag-usap kami tungkol sa walang kwentang bagay sa loob ng 10 minuto. Tungkol sa panahon, sa traffic, sa bagong kotse niya na galing sa utang ng anak ko, at kung gaano kabait at mapag-isip si Rafael. Pagkatapos ng small talk, sumandal si Elena papalapit sa akin. Ang mukha niya ay naging seryoso, puno ng fake concern. Ito na, magsisimula na ang palabas. "Dorothy," panimula niya, hinawakan ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Ang lamig ng kamay niya. "Gusto kong malaman mo na nag-aalala sina Rafael at Mariel sa'yo. Sobra." Tinaasan ko ng kilay. "Nag-aalala? Bakit naman? Malakas pa naman ako ah." "Hindi sa kalusugan mo, darling," sabi niya ng mahina. "Sa nararamdaman mo. Sa tingin nila, baka pakiramdam mo ay naiwan ka. Baka medyo nagseselos ka sa relasyon namin." Napablink ako. Ang kapal ng mukha. Ginamit niya pa ang jealousy card. "Nagseselos? Nako, bakit naman nila iisipin niyon?" Tanong ko ng inosente. "Well, yung mga tanong mo noong isang gabi, tungkol sa anak ko, tungkol sa pera ko, medyo nakakaistorbo sa kanila. Pakiramdam nila parang hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Parang naghahanap ka ng butas." Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang sarili kong sabihing, "Dahil may butas ka naman talaga." "Elena, sana ay hindi mo isipin na nangingialam ako. Nakikipag-usap lang ako. Alam mo naman ang matatanda, minsan mausisa." Pinisil niya ang kamay ko. "Siyempre, sweetie, alam kong mabuti ang intensyon mo, pero ito ang bagay at sana ay hindi ka ma-offend, pero nagbahagi si Rafael ng ilang pag-aalala tungkol sa iyong sitwasyong pinansyal." Dito na tayo, ang pera. "Ang aking sitwasyong pinansyal? Bakit? Maayos naman ako. Iniwan ako ni Cardo na may sapat na supply. May pensyon ako." Ang ngiti ni Elena ay naging mas matindi, parang isang ahente na nakakita ng bibili. "Pero Dorothy, talagang na-maximize mo ba ang iyong potensyal? Iyang magandang bahay mo sa Elm Street, halimbawa, napakalaki niyan para sa isang tao. Sayang naman, napakalaking halaga nito na nakaupo lang dyan, hindi kumikita. Bahay ko to, Elena. Dito na ako tumanda. Alam ko. Pero isipin mo, ang laki ng gasto sa maintenance. Kuryente, tubig, amilyar. Nauubos lang ang pera mo. Maaari mong gamitin ang equity o halaga ng bahay na yon para kumita. Gumawa ng mga investment na magsisecure ng iyong kinabukasan at ng pamilya mo." Nakinig ako ng mabuti. Gusto kong marinig ang detalye ng scam niya. "Paano?" tanong ko. Kunwari ay interesado. Binanggit ni Rafael na baka mag-downsize ka. Maghanap ng mas maliit na kondo, mas madaling linisin. At sakto, may kakilala ako. Isang exclusive investment group na pinagtatrabahuhan ko. Nagpapakadalubhasa sila sa pagtulong sa mga senior na tulad mo na ilipat ang kanilang mga ari-arian sa mga paraan na may tax advantage. At inilatag niya ang plano. "Ganito yon, Dorothy. Ibenta mo ang bahay sa investment group na ito. Bibilhin nila ito sa mataas na halaga, cash. Tapos, ang maganda dito, hindi mo kailangang umalis agad. Papupahan nila ito sa iyo pabalik. Sale leaseback ang tawag doon. Uupa ka sa sarili mong bahay sa napakababang halaga." "At ang pera?" tanong ko. "Ang milyon-milyong makukuha mo sa pagbenta? Ilalagay natin sa high-yield investment fund ng kumpanya. Kikita ka ng interest buwan-buwan. Sobrang laki ng kikitain mo na kayang-kaya mong bayaran ang upa at may sobra pa para sa luho mo. Travel, shopping, regalo sa mga apo." Ang kapalaluan ng babaeng ito ay nakamamangha. Ipinapanukala niya na ibenta ko ang aking bahay sa kanyang mga kasosyo na siguradong siya rin o mga kasabwat niya. Pagkatapos ay magbabayad ako ng upa
para manirahan sa bahay na pinaghirapan namin ni Cardo. At ang pera mula sa pagbenta, ibibigay ko sa kanila para i-invest? Ibig sabihin, hawak nila ang bahay ko at hawak din nila ang pera ko. Sa madaling salita, nanakawin nila ang lahat at iiwan akong nangungupahan at walang ipon. Iyan ay mukhang komplikado. Maingat kong sabi, kunwari ay nag-aalangan. Iyan nga, darling. Kaya kailangan mo ng mga eksperto na hahawak nito. Mga taong pinagkakatiwalaan mo. Tinitigan niya ako sa mata, ginagamit ang kanyang hypnotic charm. Dorothy, gusto ko ako na ang maging ina mo. Gusto kong tulungan ka na gumawa ng pinakamatalinong desisyon para hindi ka na mahirapan. Ang kapal. Gusto niyang maging ina ko habang ang tunay niyang anak ay tumatawag ng pulis para hanapin siya? At sumasang-ayon si Rafael sa planong ito? Tanong ko. Ay, sobrang excited si Rafael, sagot niya agad. Maaari siyang tumulong na pamahalaan ang iyong mga investment. Titiyakin niya na nakakakuha ka ng pinakamahusay na returns. Ito ay magiging isang kahangahangang paraan para sa inyong dalawa na magtulungan. Magkakaroon siya ng role sa pera mo. Siyempre, ang pain. Bibigyan ng kapangyarihan si Rafael. Papaniwalain si Rafael na siya ang manager, pero sa totoo lang, siya ang bagman. Mukhang napag-isipan mo na ito ng mabuti, Elena. Oo, dahil nagmamalasakit ako sa iyo, Dorothy. Nagmamalasakit kaming lahat. Sumandal siya, tiwala na ngayon na nakuha na niya ang loob ko. Siyempre, mahalaga ang timing sa ganitong mga uri ng diskarte. Ang investment group na iniisip ko ay tumatanggap lang ng mga bagong kliyente hanggang sa katapusan ng buwan. Kailangan nating kumilos ng mabilis sa loob ng susunod na ilang linggo. Sayang ang oportunidad. Narito na ang pressure, ang paglikha ng urgency. Gusto niyang magmadali ako para hindi ako makapag-isip o makapagtanong sa abogado. Tumangutango ako. Marami akong dapat pag-isipan, Elena. Malaking desisyon ito. Siyempre, sweetie, pag-isipan mo. Pero huwag masyadong mag-isip ng matagal. Ang mga pagkakataon na tulad nito ay hindi madalas dumating. Para ito sa pamilya mo. Tinapos namin ang kape. Nagpaalam kami sa parking lot. Niyakap ako ni Elena ng mahigpit at mainit. Napakasaya ko na nag-usap tayo, Dorothy. Pakiramdam ko, mas naiintindihan na natin ang isa't isa ngayon. Friends na tayo, ha? Yumakap ako sa kanya pabalik, ngumiti ng matamis. Ay, Elena, sa tingin ko, tama ka talaga. Naiintindihan ko na ng perpekto ngayon. Sobrang linaw na ng lahat. Habang nagmamaneho ako pauwi, hindi ko mapigilang ngumiti. Isang ngiti ng tagumpay. Si Elena ay nagkumpisal lang ng isang plano na katumbas ng elder fraud, real estate scam, at conspiracy to commit theft. Nakarecord ang lahat sa cellphone ko. Ang boses niya, ang mga pangako niya, ang mga kasinungalingan niya. Ibinigay niya sa akin ang lahat ng kailangan ko upang sirain siya at upang gisingin si Rafael at Mariel. Pero hindi pa ako tapos. Gusto kong makita kung gaano sila kaganid. Gusto kong ibigay ang huling. 3 araw ang lumipas pagkatapos ng pag-uusap namin ni Elena. 3 araw na tahimik ako, hindi tumatawag, hindi nagpaparamdam. Alam kong pinapatay na sila ng kaba at antisipasyon. Noong Biyernes ng hapon, nagpakita si Rafael sa aking pinto. May dala siyang makapal na folder at ang mukha niya ay puno ng pag-asa. Oh, Inay, sabi niya pagkapasok. Dinala ko ang mga investment papers na binanggit ni Elena. Sabi niya, interesado ka daw. Gusto ko sanang i-explain sa iyo. Pinaupo ko siya sa sala. Tiningnan ko ang anak ko. Payat siya, mukhang stress, pero may ningning sa mata, ningning ng kasakiman at pag-asa na malulutas ng pera ko ang problema niya. Rafael, sabi ko ng mahinahon, napag-isipan ko na ang sinabi ni Elena. At tama siya, sayang ang pera kung nakatago lang. Nanlaki ang mata ni Rafael. Talaga, Nay? Papayag ka na? Oo. Sa katunayan, may ginawa akong sariling audit ng mga ari-arian ko. At nalaman ko na mas malaki pala ang iniwan ng tatay mo kaysa sa inaakala ko. Kinuha ko ang isang folder na inihanda ko. Sa loob nito ay mga pekeng bank statements na ipinagawa ko sa computer shop gamit ang tulong ng isang kaibigan ng apo ko. Mukhang totoo. Mukhang legit. Ipinakita ko kay Rafael ang dokumento.
Tingnan mo, sabi ko. Tiningnan ni Rafael ang papel. Inay, totoo ba to? 100 milyong piso, 2 million USD? Ganito kalaki ang pera mo? Matipid kami ng tatay mo. At magaling siya sa investments nung buhay pa siya. Hindi ko lang ito ginalaw. Nanginginig ang kamay ni Rafael. Diyos ko, Inay, sobrang yaman pala natin. Solusyon na ito sa lahat. Kaya nga, sabi ko, gusto kong makipagkita kay Elena. Ngayon din. Gusto kong i-invest ang malaking bahagi nito. Pero gusto ko, sa bahay niya tayo mag-usap. Gusto kong makita kung saan mapupunta ang tiwala ko. Tumawag agad si Rafael kay Elena. Rinig ko ang tili ni Elena sa kabilang linya nang ibalita ni Rafael ang tungkol sa 100 million. Ang kasakiman ay parang amoy ng dugo sa pating. Pumunta kami sa bahay ni Elena, isang rented luxury house sa isang eksklusibong subdivision. Pagpasok namin, makikita ang karangyaan, mamahaling paintings, designer furniture, fresh flowers. Lahat ito ay galing sa pera ng mga naunang biktima niya. Sinalubong kami ni Elena na parang mga VIP. Suot niya ang pinakamaganda niyang alahas. Kasama rin namin si Mariel na hindi makapaniwala sa narinig niyang balita. Dorothy, Rafael, Mariel, pasok, bati niya. Napakasaya ko na nagdesisyon kayong sumali sa pamilya ng aming investors. Umupo kami sa sala. Inilatag ni Elena ang mga brochures at charts na puno ng graphs na paakyat. Ito ang plano natin, diversified portfolio. Elena, putol ko sa kanya. Inilabas ko ang aking pekeng folder. Bago tayo magsimula, gusto kong linawin ang halaga. Tulad ng sinabi ni Rafael, ang assets ko ay nasa 100 milyon. Hindi lang ito basta bahay. Tinitigan ni Elena ang pekeng dokumento. Ang mga mata niya ay lumaki, ang pupils ay nagdilate. Halos tumulo ang laway niya. Ito na ang whale na hinihintay niya, ang pinakamalaking huli. Dorothy, sabi niya, medyo nanginginig ang boses sa excitement. With assets of this magnitude, kailangan nating baguhin ang strategy. Hindi lang simpleng local investment ang kailangan mo. Ano ang mungkahi mo? Tanong ko. Sumandal siya at ibinaba ang boses, parang may sinasabing sikreto. Kailangan nating ilabas ang pera sa bansa. Offshore accounts, Cayman Islands, Swiss banks, para hindi ka habulin ng tax, para protected ka. Ang mga associates ko ay eksperto sa pagtatago ng yaman. Bingo! Nagmungkahi siya ng money laundering, nagmungkahi siya ng tax evasion. Tumingin ako kay Rafael at Mariel. Nakikinig lang sila, tila walang alam na krimen na ang pinag-uusapan. Offshore? Tanong ko ng inosente. Legal ba iyan? Completely legal kapag structured properly, sagot ni Elena ng mabilis. Marami akong kliyente na gumagawa nito. Trust me. Ngumiti ako. Nakaka-impress naman ang expertise mo, Elena. Saan ka ba natuto niyan? May background ka ba sa finance? O natutunan mo iyan sa pamilya mo? Napatigil si Elena. Ano ang ibig mong sabihin? Kasi, sabi ko, dahan-dahang sumandal sa upuan. Nagtataka lang ako, kung eksperto ka sa pagtatago ng pera, bakit ang anak mong si Brian Chen ay eksperto sa paghahanap ng mga taong nagtatago ng pera ng matatanda? Nanigas ang buong kwarto. Ang ngiti ni Elena ay nawala. Namutla siya na parang papel. Sa sino? Nauutal niyang tanong. Si Attorney Brian Chen. Pag-uulit ko ng malinaw. Ang anak mo sa Seattle, ang sikat na elder fraud attorney. Ang lalaking tumawag sa akin at sa pulis noong Pasko dahil nawawala ka. Ang lalaking sumulat ng mga artikulo tungkol sa kung paano protektahan ang mga senior citizen mula sa mga con artist na tulad mo. Tumayo ako. Ang Lola Tessie na mahina ay nawala. Ang nasa harap nila ngayon ay ang babaeng nagpatakbo ng pamilya sa loob ng 40 taon. Dorothy, hindi ko alam ang sinasabi mo, pilit na tanggi ni Elena, pero nanginginig na ang kamay niya. Huwag ka nang magkaila, Elena, sabi ko ng matigas. Inilabas ko ang aking cellphone. Nakarecord ang lahat, ang alok mong bilhin ang bahay ko, ang alok mong mag-money laundering sa offshore accounts, ang pag-amin mo na ikaw ang nagplano ng lahat. Humarap ako kay Rafael. At ikaw, Rafael, ang peking power of attorney na isinumite mo para sa appraisal ng bahay ko, fraud iyon. Falsification of public documents. May kopya na ang abogado ko. Handa na ang kaso.
Napatingin si Rafael sa akin, puno ng takot at gulat. Inay, alam mo? Alam ko ang lahat, sabi ko. Alam ko na wala kang promotion. Alam ko na isinanlan niyo ang bahay niyo ng 7 milyon para ibigay sa babaeng ito. Alam ko na baon kayo sa utang. Binalik ko ang tingin kay Elena. Ngayon, Elena, sabi ko, hawak ang cellphone na parang baril. May dalawa kang pagpipilian. Una, tatawagan ko ang pulis at ibibigay ko ang recording na ito. Pati ang mga ebidensya ng peking POA at ang mga litrato ng dokumento ko na nasa cellphone mo. O pangalawa? Tanong ni Elena, halos hindi na makahinga. Pangalawa, tatawagan natin ang anak mong si Brian. Kakausapin mo siya at ipapaliwanag mo sa kanya kung bakit ang nanay niya ay isang kriminal na nambibiktima ng mga taong ipinagtatanggol niya. Napaupo si Elena. Alam niyang tapos na ang laro. Ang whale na akala niya ay mahuhuli niya ay siya palang pating nakakain sa kanya. At Rafael, baling ko sa anak ko na umiiyak na. Simulan mo nang mag-isip kung paano mo babayaran ang utang mo dahil hindi ko ibebenta ang bahay ko para iligtas ka. Oras na para matuto ka. Ang katahimikan sa bahay na puno ng luho ay nabasag ng tunog ng pag-iyak ni Mariel. Nahuli ko na sila, lahat sila. 6 na buwan na ang nakalipas mula noong gabing iyon, ang gabing yumanig sa aming pamilya. Ngayon tahimik na ang lahat. Si Elena, nasa kulungan na siya ngayon. Hinatulan siya ng 3 taong pagkakakulong dahil sa fraud at panloloko. Ang sarili niyang anak, si Atay Sir Brian Chen, ang tumestigo sa korte. Masakit makita ang isang anak na tumitestigo laban sa ina, pero kailangan itong mangyari. Ang katarungan ay naibigay na. Pero ang mas mahalaga sa akin ay ang nangyari kay Rafael at Mariel. Matapos mabunyag ang lahat, gumuho ang mundo nila. Pero sa pagguho na iyon, doon sila nagsimulang magtayo ulit ng tama. Ibinenta nila ang BMW. Wala na ang 3.5 milyong pisong sasakyan na simbolo ng kanilang yabang. Ibinayad nila ang pera sa bangko para mabawasan ang utang sa bahay. Naging mahirap ang buhay nila. Wala nang fine dining. Wala nang mamahaling damit. Nakita ko silang kumakain ng simpleng ulam, nagtitipid, at nagtatrabaho ng totoo. Si Rafael, na dating nagpapanggap na manager, ay nagsumikap sa trabaho at ngayon ay unti-unti nang umaangat sa marangal na paraan. Pumupunta rin sila sa counseling sa simbahan linggo-linggo para ayusin ang kanilang pagsasama at ang kanilang pananaw sa pera. Linggo ng umaga ngayon, araw ng pamilya. Huminto ang isang simpleng sasakyan sa tapat ng bahay ko. Bumaba sina Rafael at Mariel. Wala na ang mga designer bags, wala na ang Amerikana. Mga simpleng damit na lang ang suot nila, pero ang mga ngiti nila ay totoo. Mas magaan, mas payapa. Umakyat sila sa pinto. May dalang maliit na kahon si Rafael. Inay, bati niya, sabay halik sa kamay ko. Para sa iyo. Kinuha ko ang kahon, dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob, nakita ko ang isang lumang picture frame. Naluha ako. Ito ay ang litrato namin ni Cardo noong araw ng aming kasal. Matagal ko nang hinahanap ito. Akala ko ay nawala na noong naglilipat kami ng gamit. Bata pa kami ni Cardo dito. Masaya, puno ng pangarap, walang pera, pero puno ng pag-ibig. Nakita namin iyan sa lumang baul sa garahe, Inay, sabi ni Mariel, na nangingilid din ng luha. Pinarestore namin kasi na-realize namin ito ang tunay na yaman, ang pagmamahalan niyo ni Papa. Hindi pera, hindi kotse. Lumapit si Rafael at lumuhod sa harap ko. Ang anak ko, na minsan ay naligaw ng landas, ay nagbabalik na. Patawad, Inay, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Patawad sa lahat, sa pagnanakaw ng pirma mo, sa pagbabaliwala sa iyo. Nangangako ako, hinding-hindi ko na uulitin. Ikaw at ang pamilya natin ang uunahin ko, hindi ang pera, hindi ang sasabihin ng ibang tao. Tiningnan ko siya. Tiningnan ko sila. Naalala ko ang alkansya na may 150. Nasa ibabaw pa rin iyon ang tokador ko. Hindi ko inalis. Pero ngayon, hindi na ito simbolo ng sakit. Simbolo na ito ng leksyon. Leksyon na natutunan namin sa mahirap na paraan. Hinawakan ko ang mukha ng anak ko. Ang pagpapatawad ay hindi madali, anak. Pero ang pag-ibig ng ina ay walang hanggan. Pinapatawad na kita. Nagyakapan kami. Mahigpit, mainit.
Si Elena Chen ay sinubukang nakawin ang bahay ko at ang pamilya ko. Pero sa huli, siya pa ang naging dahilan para mabuo kami ulit. Dahil sa kanya, natutunan ni Rafael at Mariel na ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa brand ng kotse o sa dami ng pera sa bangko. Ang tunay na yaman ay ang pamilyang nagtutulungan, nagpapatawad at nagmamahalan. At iyon mga kaibigan ay hindi kayang bilhin ng kahit sinong con artist. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. Sana ay may natutunan kayo. Pahalagahan ang pamilya at huwag magpapasilaw sa kinang ng ginto. Ako si Lola Tessie, nagpapaalam. Hanggang sa muli.